ng buong plenaryo na. Habang ito pong kay VP Sara, may pangatlo pong impeachment complaint at ang panawagan nga po ng iba kung gaano po ang ginawa doon sa impeachment ni Pangulong Marcos, ganun din po yung dapat na pagdaanan po itong proseso. Ibig sabihin, yung mga kinakailangan pong pagdinig, hindi ko lang alam kung sila po ay magsa-second mode rito o yung pong paspasan na mode at kung sakasakali po alam na ho nila ang mga panuntunan na dapat gawin na hindi ito mabaril ng kataas-taasang hukuman. Mga isyong pampolitikal na atin po naman pong hinaharap sa bayan na ito. Bahagi na po ng ating buhay yan. Doon po naman sa mga nagtatanong, parang si Aaron laging tinatanong, ano sir, may makukulong na ba? Mukhang kada sa lubong mo kay Kuya Aaron, yun ang tanong niya sa'yo, ano? Sir Ted, may makukulong na Kasama po ba, siya sir? doon sa mga Bulakenyo Na binaha. na naghihintay po ng accountability and justice dito. Yung kaso po ni former Senator Bong Revilla, meron pong isa na nagsabi ho, kumbaga, hindi siya nagbanggit ng kanya pong ng kanyang plea, no? Sa pagtatanong, ikaw ba ay guilty or not guilty? No comment. Opo. Ang plea, mga kapatid, ay hindi niya binanggit po at hinayaan na lang po daw niya na hukuman yung mga maestrado ang mag-enter ng plea, kumbaga. Pero yung pong ilan ay na-postpone dahil po sa mga usapin po ng mga motion ng depensa po dito. Sabi nga naman po ng abogado po ni former senator, karapatan po nila yan. At Oo pwede naman. daw yun sa Opo. batas. Oo. Karapatan po naman nila yan. Oo naman. Yung pong lahat ng mga legal remedies at measures ay gawin nila to defend their client. May motion po na mag-inhibit yung isang maestrado and may mga motion to quash na naman. Pinababasura po ang mga reklamo dahil po sa sinasabing paglabag sa karapatan ng kanilang kliyente. Yan po yung mga unang proseso. Pero ito po ay isa pa lamang doon sa binabanggit po sa napakaraming mga dapat daw humarap o sa kasong ito. Yan pong atin ding aabangan kasi as of now, yan po lamang muna. O sa gitna rin po ng lahat ng ito, mga kapatid, ay yung pong inyong panawagan dati ng accountability and justice, mukha pong malayo-layo pa ito. O hindi ko alam kung ngayon taon, yan ba'y ating makakamtan. Kasama po sa ating pong panalangin na lamang kasi nga minsan talagang nakakapagod na baby girl. Ay, sinabi mo. Kaya nga ikaw, kung napapagod ka na, bakasyon ka muna. Para talagang parang ayaw mo na ako makita naman. Sobra ka naman. Ba't ako lang ang gusto mong pagbakasyonin dito sa amin? Para namang nagsasawa ka na naman sa pagbumukha ko eh. Of course not. Hindi ko pa nga binabandera ito dito sa buong TV5 Hindi. Kailangan mo na din kasi ng wellness leave. Sabbatical leave? Hindi, wellness. Wellness Mag-iba lang. yung sabbatical. Mental health leave and mental and wellness leave. Mental health. Huwag mo samahan ng mental. Bakit? Ang tawag doon, wellness leave. Wellness leave lang. Wala namang mental Okay, leave. sige. Hindi kasi sa ibang mga bansa na kwento sa akin ng kapatid ko, meron silang mental health something leave. May boxes daw sila doon. Oo, may ganun daw sa ibang bansa. Okay. Di ba dito kasi sick leave, birthday leave, ano pa ibang leave natin dito? Anong birthday leave? Sick Meron. leave tsaka vacation tapos. Dito sa Pilipinas? Dalawa lang. Akala ko may birthday leave din. Hindi nga kasi nga siguro dahil di sa panahon ngayon may mga ganyan na. Meron na. Binibigyan meron na po ng pansin niya yung kaukulang pong kondisyon ng ating pong pag-iisip. Kasi nga, di ba nakakaloka? Oo, totoo naman. At saka hindi may kakailan na itong nangyayari sa bansa natin ay isa sa mga dahilan kung bakit tayo naloloka. Hindi ba? Kaloka. Anong petsa na wala pang nakukulong? Iba nga, di ba? Kaloka talaga. Kumbaga nakaka-depress para po sa iba. Yung iba nga po, Frustrating. Yun nga, yun nga, trabaho ng trabaho, naghihirap. Sabi nga po, magtiis lang po tayo. Dahil after all, mga kapatid, hindi po ba? Meron pong kasabihan na do not envy those who do wrong. Alright? Yes, manalig lang po tayo. Okay. O sige, asa na Big Boy ang ating mga balita? Andiyan na siya. Kami handang-handa na po para ho sa ating paghahati ng mga tampok na balita kasi nga po, ang dami ho natin mga pag-uusapang issues this morning, mga importante, mga panayam. Ano po, kahapon nga po ay naipaliwanag sa atin ni Ginoong J. Batumbakal, right, ni Professor, ito pong usapin po
ng West Philippine Sea at ang Kalayaan Island Group, etc. Para po natin po hindi na po ito pagdebatehan pa ng matagal itong isyong ito. Mamaya po pag meron tayong oras, muli ho natin itong ilalatag po sa inyo para po maintindihan po natin ng lubos. Kumbaga, wala na pong dapat pang pag-usapan po dito. Kasi klaro ho naman po, maging ang sinasabi po ng ibang pong mga panig dito po sa usapin ng exclusive economic zone at ang ating po namang soberenya diyan po sa Pag-asa Island. Yan, diyan po sa Kalayaan Municipality na nasa ilalim po ng Palawan. All right, sa oras na alas 6:32 na. Ngayon mga kapatid, handang-handa na po kami para ihatid po ang ating mga tampok na balita sa News 5. Tayo po'y live na live sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at sa True FM TV on Signal. Ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinaka-importanting balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon. Ako naman po si Zarina Guevara. Mga kapatid, pangunahin po sa ating tampok na balita this morning. Pinagtibay po ng komite sa Kamara ang pagbabasura sa impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. Sa botong 39 na pabor at 4 na tutol, pinagtibay po ng House Committee on Justice ang pagbasura sa reklamo laban sa Pangulo. Ayon kay House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro, na isumiti na po nila ang kanilang report kahapon sa Rules Committee. Depende po yan kung ito po'y maisasayan para lang ho sa ating pong pagpapalagana po ng informasyon na tayo maging ikmat, lalo na sa mga ganito pong season, ika nga. Gusto ko lang talakayin to mamaya. At ito ho'y pasimula pa lamang kasi nga ako, I would like to invite the good gentleman, si Senator Francis Pangilinan bilang committee chairman po ng Committee on Agriculture. At diyan ba sa Kamara, sino ba ang Committee on Agriculture diyan na chairman? Ito lang pong sinasabi nga na pagbubukas po ng DA ng importasyon na naman po sa bigas. Hindi ho ba't nagbukas po sila mga kapatid at nag-anunsyo nga na meron pong 450,000 tons, metric tons ng bigas ang binuksan po para sa importasyon. Kasi nga po, ngayon lean season, walang anihan po na nangyayari ngayon, manaka-naka, pabugso-bugso lang yan. Okay, okay naman po yan kasi nga po, yan din po ang ngayon formula ng gobyerno. If you observe, no? Para ho ma-maintain yung presyuhan po ng pagkain, importasyon ang kanilang lagi pong solusyon. Alright. Ang tanong lang dito nga, at noong ka pa ho ito na itatanong sa pinuno po ng DA, paano ang formula dyan sa pagbibigay mo ng permit? Sasabihin, hindi na kailangan ng permit kasi nga tayo po ay nasa